Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel o The Action Man. Una sa lahat, may ganap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, may gusto lang ako na i-share sa inyo at mainit-init po ito na balita. Mukhang may mananagot. Alam ko po siguro napanood nyo na po ito, no? Gusto ko lang ho na magbigay ng reaction ho dito. Ito po ang bida sa ating programa ngayon mga ka-action. Ayan. Ayan. Kilala nyo yan? Alam kong kilala nyong isa dyan. Tatlong vlogger ni dating General Bantag. Ngayon ay sasampahan sila ng kaso. Dahil sa pag-interview nila sa isang wanted. Sabihin na natin na wanted kasi wanted naman po talaga si dating General Bantag eh. Ayan. Kung hindi nyo po kilala ang dalawa na yan, yung tatlo na yan, sabihin ko na si Banat Bay. At saka si Boss Dada. At saka si Coach Ali. Yung picture na yan, na kung saan in-interview nila si Bantag via Zoom. Oo, mga ka-action. Via Zoom. Ayon kay SOJ o Department of Justice, si Secretary Remulla, si Buyeng, ay naglabag sila daw o na nababastusan ang batas. Lumabag daw sila kaya pwede silang sampahan ng kaso ho mga ka-action. Bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating programa at ating reaction, panoorin po natin ang nasabing video. Kakasuhan ng DOJ ang tatlong vlogger na nag-interview kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Pambabastos daw ito sa korte lalo't suspect si Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Pero may depensa ang isa sa mga vlogger. Nagbabalik si Justine Punsalang. Nakasubaybay din ako sa mga hearing na yon. Kaso nga lang minsan nawawalan ako ng gana kapag yung mga nagtatanong na mga politicians doon ay parang malamya. Ito ang exclusive interview ng vloggers na sina Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada TV 2 linggo na ang nakakaraan. Bagamat nakatakip ang mukha, si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang kinakapanayam nila. Tatlong part ang interview na may higit 20 minuto kada video. Hindi yan nagustuhan ng Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Boyeng Remulla, malinaw na pambabastos sa korte ang ginawa ng tatlong vloggers. Wanted kasi sa batas si Bantag dahil kinasuhan siya ng murder kaugnay ng pagpatay sa journalist na si Percy Lapid. Kaya pakakasuhan ng DOJ ng contempt of court at obstruction of justice ang tatlong vloggers. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi ho dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pamabastos sa korte, sa proseso po ng batas. When somebody aids and abets a felon wanted by the court to be arrested, then it is an affront to the court. Ayon sa kalihim, magsusumite sila ng manifestation sa Las Piñas at Muntinlupa RTC na may hawak sa kaso ng pagpatay kay Lapid. Ito ay para ipresenta ang vlog interview bilang ebidensya sa ihahaing kaso laban sa mga vloggers. Pero para kay Banat Bay, wala silang ginawang pambabastos sa korte. Hindi naman daw kasi napag-usapan ang tungkol sa kaso ni Bantag. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Panood nyo ho ba, Secretary Remulla? Yung seryoso, yun, napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong ano. Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang, doon sa loob ng Bilibid? Para naman sa Center for Media Freedom and Responsibility, hindi sapat na grounds para makasuhan ng contempt of court ang mga vloggers dahil sa kanilang interview kay Bantag. Hindi dahil sa fugitive siya at kinausap ko siya, pwede na ako i-contempt. Tiniyak naman ni Remulla na patuloy lang hinahanap si Bantag at kapwa-akusadong si dating Bucor official Ricardo Zulueta. Nauna nang itinanggi ni Bantag ang paratang. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang.
So yun na ho mga ka-action, mga kakamping ko. Narinig na po natin at nakita na po natin ang dalawang mata. Oh, ayun. Oh, nabanggit ni Department of Secretary ni Boying Remulla, citizen arrest daw. Teka lang. Mali bang mag-interview sa isang wanted? Hindi po ako makapagbigay ng komento dito kung mali po ba, kasi hindi ho natin ito napag-aralan eh. Pero magtanong-tanong po tayo sa mga eksperto ng mga abogado. Kung mali ba. Oo. Kasi para naman talagang parang nakaka po talaga. Pero via Zoom to eh. Via Zoom ho to mga ka-action. Hindi po ito live interview po talaga. Pero ano po ba pwede dito, no? Makakasuhan ba kaya to? Ano kaya mga reaction nitong mga to? Di ba? Oo. Kasi kahit sabihin na natin na-interview nila dyan via Zoom, hindi pa rin nila malalaman kung anong location ni General Bantag. Kasi through phone o through gadget lang ho yan, mga ka-action, di ba? Oo. Kaya, ngayon ko lang nalaman ho, mga ka-action, na pwede palang kasuhan ang isang content creator kapag mag-interview ka sa isang wanted. Well, wala ho tayong magagawa kung nasa batas po yan. Oo. Kung talagang may paglabag itong tatlo na to, wala ho tayong magagawa, mga sir. Oo. Paano po yan? Kasama na ho kayo sa kaso. Paano nyo po ipagtatanggol ang sarili nyo? Harapin nyo po yan, sir, ha? Para malaman namin kung ano po ba talagang, kung kaya nyo ba ipagtanggol ang inyong sarili. Para ho sa akin, mga ka-action, siguro kunting may mali din. May mali. O mali po talaga. Kasi hindi naman sila authorized para kaso nga lang, mga vlogger nga ho sila ni Bantag. Mga makabantag to eh. Oo. Kaya i-interviewin talaga nila yung iniidolo nila. At proud na proud po sila na makausap yan via online. Oo, di ba? Kasi kung sa tutuusin, ang may karapatan lang ho siguro na mag-interview. Para lang po sa akin na disclaimer lang po, hindi po ako nagmamagaling, ha? Sa pag-disclaimer ko, understood na yun, hindi ako nagmamagaling. Kaya ginagamit ko pa rin ang salitang disclaimer, okay? So para sa akin kasi mga ka-action, about dito, hindi po ako dito eh. Siguro, mali ho talaga ang ginawa nila. Mali. Kaya kung ano po ang magiging sanction nila, abangan na lang ho natin, di ba? Kasi hindi naman natin pwede sabihin na ang vlogger at saka yung mga reporter na mga journalist is parehas. Magkaiba po yun. Para sa akin ha. Kasi yun talaga, may authorized ho talaga yun na mga reporter kasi journalism yun. May mga access yun. Depende kasi nga lang, ito po sila, mga bantag vloggers. Kaya may pagkakataon sila na ma-interview nila via online ang kanilang iniidolo. Kaya sa ngayon, aabangan ho natin kung ano po ba talaga ang magiging final case ng tatlong ito, no? So, share ko lang ho sa inyo, mga ka-action, mga kakamping, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.